inutusan siya ni Marcos na magnakaw ng bilyon-bilyon na salapi. Kaya ngayong hapon, pwede na tayong magkusina. Baka ilang araw na lang bago na ang presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, si Saldico po ay lumantad na. Taong bayan na lang inaantay. Nasa sa atin na po kung tayo ay mananatiling tahimik, kung tayo ay mananatiling nag-aalangan. Si Saldico po, itinuro mismo si Marcos na siya ang mastermind, ang punong magnanakaw sa Pilipinas. Walang iba kundi si Marcos mismo. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. 100 bilyon, Saldico. Itabi mo. Akin yan, tarantado. Nagmamaang-maangan pa ang gago. Presidente pang tawag sa sarili. Kunwari inosente. Binulgar na ni Saldico. Inutel. Magnanakaw. Ang mastermind, sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos Jr. At ang kanilang kasabwang sa pagnanakaw, si Romualdez. Mahigit na po 12 million views ang video ni Saldico na nagsasabi bago siya patayin, ituturo na niya ang mastermind. At ang mastermind, si Marcos. Kaya ang panawagan ng taong bayan, bumaba ka na bago ka kaladkarin ng taong bayan, palabas sa Malacanang. At sa pagsisimula ng ating panawagang Black Friday protest, mag-ingay muna tayo mga kababayan, magbusina para palayasin ang magnanakaw sa Malacanang, ang kriminal na mastermind na walang iba kundi si Marcos Jr. Sa araw na ito, nagsalita na po si Saldico at itinuro niya na ang mastermind si Marcos Jr. Tingnan niyo po sa media, mahigit na 12 million views ang video ni Saldico na nagpapahayag na ang pagnanakaw, ang malawak na pandarambong ipinag-utos ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico bago siya patayin, ay ituturo na niya ang mastermind. At walang ibang mastermind na itinuro kundi si Marcos Jr. At ito ay isang act of redemption on the part of Saldico. Tinamaan po siya ng konsensya niya sapagkat nakikita na ang layunin talaga ay hindi lamang patakasin si Saldico, kundi siya mismo ay gawan po ng masama. According kay Saldico, lumantad siya dahil ipa-assassinate po siya. Papatayin po siya. Babarilin siya. Sabi niya, alam na niya na papatayin siya. Kaya sa araw na ito, isiniwalat na at ibinulgar ni Saldico na ang punong kriminal na nagpapatupad ng malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Saldico at sila Romualdez ang tawag sa kanila, mga conspirators. Pinakamalala ng gobyerno ngayon, ito kay Marcos Jr. Walang ibang nagnanakaw sa gobyerno, kundi ang presidente mismo ang nangunguna upang ang mga magnanakaw at buhaya at mga kurakot na politiko will have their happy days in government. At ito ngayon kinumpirma ni Saldico na all along, ang gimmick ni Marcos na mag-inosente-inosentihan, mag-arti-artihan at magdrama, na kunwa-kunwari nagpapaimbestiga ang kolokoy, siya pala ang mastermind. At dahil dyan, pakikinggan natin ang boses ng isa sa ating mga kasama ngayon, sapagkat ito po ay hanggang hindi bumababa si Marcos, walang uuwi mula sa EDSA na pagtitipon na ito. Ang ating mga kapatiran na Iglesia na Cristo, 1 milyon
ang kikilos simula na sa November 16, 17, and 18 according to the reports that we have received. At dito sa EDSA, open to all ang gustong manindigan na tapusin na ang kabulukan at pagkamagnanakaw ng gobyerno ni Marcos. Open kayong pumunta sa EDSA, mapayapang pagtitipon, sama-samang pagkilos upang papanagutin ang pinakapunong salaring kriminal na mastermind at pasimuno ng 1 trilyon mahigit pesos na pagnanakaw. Itinuro na ni Saldico. Ngayong araw, mahigit na 12 million views ang video na ito. Hindi ito AI. Ito ay authentic at ito ay binibitbit ng malalaking media outlet. At sinabi ni Saldico na siya ay papatayin na kung kaya ito ay parang ay tinatawag ito na anti-mortem statement na ni Saldico. Tama ba, General? Kasi kung patay na, post-mortem yun. Kung bago ka mamatay, anti-mortem statement ang tawag doon. Kaya ito ay parang anti-mortem statement or anti-mortem confession ni Saldico na siya ay papatayin na, kaya itinuro na niya ang mastermind si Marcos kung bakit nalulunod sa baha, nalulunod sa korupsyon ang buong bansa na mamatay ang kababayan natin. Mahigit na 200 ang patay sa baha sa Cebu. Ang putang inang flood control na 26 billion sa Cebu. Ang pasimuno pala ng pagnanakaw, ang putang inang presidenteng ito. Yan po ang totoo na itinuro ni Saldico ngayong araw na ito. At sino ang hindi may skandalo sa ganyang kalagayan na you are elected to be the president, to lead and protect the people and lead the country ng tama at matuwid. Ikaw pala ang pinakapasimunong tarantadong kriminal na nagpapalaganap ng pagnanakaw. Gusto nyong mapakinggan ang boses na ito? Tawagin natin si Brother Oliver. And then si General Daos ang susunod na magsasalita. Muli, para may boses si Ka Eric, sapagkat ito ay hanggang December 31 ang rally na ito. Tawagin po natin itong super. Bakit po ba super? Papaliwanag po natin bakit super. Dahil si Bongbong Marcos po ay super sinungaling. Super ang korupsyon. Super ang kalokohan at kasinungalingan na ginagawa niya sa mamamayang Pilipino. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Kaya tayo nandito, pinaglalaban po natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Pinaparating po natin sa kanila na ang gobyerno ay walang karapatan dahil sila po ay mga magnanakaw. Ngayong araw na ito, nagsimula po kami upang iparating sa mamamayang Pilipino na si Congressman Saldico ay nagsalita na. Yes. Ipinahiwatig niya na ang katotohanan. Sinabi niya na po kung sino nag-uutos. Sinabi niya na po kung ganong kalaki. Super duper 100 billion ang dapat nakawin sa gobyerno. Ano ang mga nangyari po na kalamidad na pinakita ng Panginoon sa atin? Maraming taong namatay sa iba't ibang lugar. Super ang kasinungalingan niya. Sinasabi niya na padaanin muna natin ang bagyo. Bakit? Patay na yung mga Pilipino bago niya tulungan. Nagbigay ng tulong. 5,000, 10,000. Saan makakarating po ba yung 5,000, 10,000? Makakabili po ba ng hollow blocks, simento, buhangin, yero? Hindi po, wala pong mararating yan. Kaya, nandito po tayo nananawagan sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, na ngayon ay super hirap na po. At sila naman, ang mga buhaya, super na mga buhaya, na ngayon, ang sarap ng mga kinakain, nasa ibang bansa. Nasa na po ngayon si Secretary Bunuan? Nakatakas na